So, ayan guys, meron tayong bagong i-review na padala. Hindi siya brand new pero almost new. So, meron tayo ditong Ruigi, Wi-Fi 6 na wrap. Wait lang. Yan, wrap malinaw. 6260G version 2. So, ang PoE niya ay 53.5 volts. Yan, so malaki siya. Malaki siya, promise. Oh, malaki siya. Kung gagawa tayo ng reference, compare natin dun sa ibang access points, pwede nating i-measure dito sa itong gamit natin, meter stick. So square siya, nasa 11.5 inches. Yan, 11.5 inches yung kanyang laki, sukat. So kung mapapansin ninyo, yan, na-assemble na kasi namin. Assemble na namin. Itong part na to, parehas siya dun sa kay compass. Itong part na to. Pati yung feel, yung metal, parehas sila ni compass. Pati yung allen, parehas. Ito lang pinagkaiba nila, pwede mo siyang i-anggulo. Yan. So ginawa ko is ganyan lang, straight lang. Yan. Okay. Oops. Yan. So, yan. Ruigi Wi-Fi 6. So, dito sa baba niya, yan, dito sa baba, meron tayo ditong dalawang port. Itong nasa kaliwa ay, ito yung, di makita. Ethernet PoE, di makita. Ethernet PoE yan, ayun na yun. PoE. Tapos itong isa naman is SFP. So, kung gusto mong direct na fiber, itong panggagalingan nitong internet access niya is pwedeng gamitan ng SFP with module. Yan. Yan siya. Ayan, SFP with module. Lagyan natin ng light para ayan. See? Pakita ko din itong isa. So, meron siyang meron siyang waterproofing tulad din ni compass. Ayan. Ethernet. So, meron siyang waterproofing. Ayan, Tapos, meron din siyang rubber dito. Ayan. So, balak namin, hindi na naming papalitan ng waterproofing itong isa. Itong lock na lang niya, yan. Itong lock na lang niya. Kasi hindi lang din namin gagamitin yung SFP dahil wala naman kaming module. Yan. So, set aside ko muna to. Yan, malaki siya. And dito sa box is ito yung para sa SFP na waterproofing niya. Yan. May dalawa siyang butas. Yung isa kanina is yun, wala. Isa lang. Yan, kasi pang ethernet yan. Then ito, gamit pala nito is pag i-mount mo siya sa wall. Meron din ganito si compass. Okay, then yan. Madami siyang papel. And ito, same din kay compass, meron din siyang ganito ring na dalawa. And then warranty card, and then product manual. Yan. Maliwanag RG RAP 6260. So, then ito binuksan lang namin kanina, nakasil dito. Shout out kay Boss Mark Gem. Salamat sa pagpapaamoy at pagpapahawak nitong
Ruigi. Yan. So, ito pala siya. Nabuksan na namin kasi kanina. Kami ang nag-unseal. So, malaki yung POE niya. Malaki compared kay Compass. Tapos, dalawa yung tutornilyuhan mo. Ito, isa sa taas at isa sa baba. And meron siyang LAN and POE. And dito naman sa ilaw, power tsaka active. Yan. Then dito yung specs niya is RGE 130 GE version 6. So 53 volts. 53 volts. Tumataginting na 53 volts. And yung dulo is ayan, may grounding. Yan. So testingin natin muna siya isaksak. Then yung full review, of course, sa susunod natin mga video. Ayan. So, tignan natin. Okay, so, ayun. Okay na siya. Kita nyo, nagbiblink siya ng blue. Yan, pag nagbiblink siya ng blue. And dito sa kanyang waterproofing, nakalimutan ko na yung tawag dito. Is medyo hindi namin nailagay kasi syempre nagmamadali kami. And ito, tignan nyo to guys. Hindi siya meron siyang hati dito. Yan, meron siyang hati. Pero hindi siya naghihiwalay. Kaya need mong ipasok yung LAN dito, tapos dito ka sa kabila mag-crimp. Hindi pwedeng naka-crimp na bago mo ipasok. Kaya hindi namin nailagay. Yan. So ayan siya, nagbi-blink siya. Okay. So speaking of syempre, price. Okay, price. Dito tayo. Yan, nung tinitignan ko siya is RAP 2260. Sorry, may ubo kasi ako. So, RAP 2260, hindi po yan. Hindi rin itong 6262. Yung UFO yan. So, ang hinahanap natin ay ito. Ayan, 6260. So, medyo may kamahalan lang siya. Sorry po, may kamahalan lang siya. Yan na, 6260. Maliwanag po 6260. Baka sinasabi nyo parehas lang, hindi po. Yan po, sa inyo yung code. Pinakita ko na kanina to Yan po, maliwanag, 6260. Walang halong joke. Ayan. 6260G. Yan. So, follow kayo mga Lods para sa aking testing video sa susunod na mga kabanata. Yan na siya, naka-on na siya. Steady na yung light blue. Yan, steady na siya. So, up. Ito siya, Ruigi. So, nakaset na siya as access point.
tignan na lang natin yung laman loob ng 6260 na Ruigi. Okay. So, siya ay, ayan. Siya ay, oops. Ganda, gulo-gulo na. So, ito palang RAP 2260 tsaka 2200 is mga indoor wifi na nakalagay sa ceiling. Yan, nakalagay sila sa ceiling. Hindi sila outdoor. Ito ang pang-outdoor, ito siya. So, recommended is 100 clients. Ito siya pang-indoor, ay pang-outdoor siya. Ayan. So, kung makikita ninyo, ayan. So, omnidirectional, ito nakalimutan kong sabihin ito is doon sa unang video. Ito ay omnidirectional, ibig sabihin 360 yung kanyang buga ng signal. So, built-in antenna. So, ang kanyang 5 GHz antenna gain ay 6 dBi at yung 2.4 naman ay 4 dBi. And then, 6 GHz, hindi pa supported. Okay, then wireless data rates, channel width, 2040-80, 2.4 naman, 2040, wireless data, 1775 Mbps, in 5 GHz, 1201, yung 2.4, 574. So, optimal coverage, nasa 100 meters. So, more or less, pag open area, lalampas yan ng 100 meters. So, yung ideal, 100 meters. Okay? So, napanood ko dun sa video ng Ruigi mismo, isaabot siya ng nasa mga 180. So, power consumption is less than 18 watts. Okay, operating temperature hanggang 65 degrees Celsius. Wow, pakainit. So, supported ang router mode and AP mode. So, naka-AP mode na tayo. Yan. So, ito yung transmit power niya. Yan. Then, recommended concurrent clients, yung sabay-sabay na gumagamit, 100. Then, 16 tsaka 84. Okay, so, yun pala yun. So, yan yung Ruigi RAP 6260. So, ayan. Natin. Okay, so, meron tayong nakakonect ngayon. Ayan. Ito siya. So, check ko yung isa ko pang cellphone na nakakonect din. Connect din natin siya. Ayan. So, ito direct from muna ito, guys, na direct sa Starlink. Wala pa tayong pinaglagyan na bendo. Ayan. So, device, yan. Then, meron tayong clients. Okay, so, papakita niya dito ilan ang nakakonect sa 5G, sa 2.4G. Traffic ranking, okay. Newly connected clients, yan. Papakita niya dito. Then, network, user experience, outbound rate trend, yan sabihin niya. Then, meron tayong VLAN, pero hindi naman ako gagamit ng VLAN, so wag na yan. Sa workspace tayo. So, dito sa workspace, dito muna tayo sa sa Wi-Fi settings. So, ayan na. Ito na yung na-create kanina. So, pag nag-add Wi-Fi ka, example,
So, lalagay mo yung name and yung password. Anong region gagamitin niya. Kung bot, i-check mo yung bot. Kung encrypted ba or hindi encrypted. Kung naka-hide. At kailangan mong i-type manually. And meron din siyang forwarding mode, bridge mode, o kaya NAT. And then sa wireless mode, switch to compatibility mode if any legacy device fails to detect, sabi. So, naka-Wi-Fi 6 siya by default. So, ito ang ganda. Pwede ka rin palang maglagay ng speed limit per client dito pa lang sa access point. And speed limit by SSID. Ibig sabihin, kung magkakaiba yung SSID mo, pwedeng mas mabilis yung iba at mas mabagal yung iba. Then, meron din tayong 5G prior access. Ibig sabihin, pag parang ito, ayan. So, naka-band steering siya kasi dalawa yung kanyang dalawa yung kanyang bands pero iisa lang yung SSID. Ibig sabihin, itong 5G prior access, 5G ka unang makaka-connect. Pag 5G capable yung iyong cellphone. Kung nakaka-detect ka pa sana. Ayan. So, balik na tayo. Ayan. Gusto mo lang i-manage, ayan, pwede mo siyang i-manage, enable, disable. Okay, so next, dito tayo sa, meron ding add device. Oops, sorry. Ayan, kung gusto mo magdagdag ng naka-mesh. Next, AI diagnostics. Anong ginagawa nito? So, start natin para makita natin. So, meron tayong egress, wired, wireless, AP health. Okay, so yung wired, wireless, AP health, normal naman lahat. So, sabi niya dito sa DHCP, address pool not assigned to VLAN. Okay, normal naman yan, normal lahat. Yan. Excessive client load, wala naman. Low power, wala naman. Frequent reboot or offline, wala naman. So, yung last lang, yan. Session limit exceeded. So, huwag na natin antayin. Next, reboot, update. So, nagpa-update pala siya kanina. Na-update ko na. And then, monitor. So, pag sinabing update dito means i-update niyo yung firmware ng device mo, ng access point. Ayan. So, meron pa siyang mga ganito. Monitoring. Next, password. Wala naman tayong nilagay na password. Then, diagnose. Okay. So, it takes 3 minutes para ma-diagnose. Kung kunyari may problema, kunyari sabihin ng client mo, yung pinag-installan mo is kuya, hindi makakonect at obtaining IP address, ganito, ganyan. So, pwede mong i-monitor dito online via cloud. Then, speed test. Ayan. So, check natin. Test now. So, yung papakita niyang speed dito is speed ng ng Starlink, syempre. Yan, mahina lang yung Starlink namin dito. Hindi ganoon kalakas. Di tulad ng mga pinopost nila sa mga group. So, maabot ng 300 Mbps. Mahina lang yung Starlink namin dito. Ganyan lang. Yan. Okay, sa upload naman, hindi yan totoo. Nasa 30 lang ang upload ng Starlink. Seryoso. Okay, so yan yung kanyang result. So, 114 download, 49 ang upload, and 174 ang latency na may 4ms na jitter. Okay, so
5 GHz po yung ginamit kanina. Yan. Ano pa ba? Tuman tayo sa advanced. So, wireless optimization. Check natin. Anong ginagawa niya. Okay. So, in a network environment, please use after the access points in the desired area are fully online. Oh, okay. Ganun pala yun. Hindi ko naintindihan. Yes. Basta kung trip nyo ang galawin yan, gagalawin ninyo. Ha? Okay. Next, roaming optimization. Ito ata yung ano eh. Alam ko, ito yung pag lumilipat-lipat ka ng access point. Ayun no, sabi nyo, evenly distributed and consists mainly of full plate APs or ceiling APs of the same type. This feature can enhance roaming. Oh, yan. Roaming, ito yung ano, pag nag-mesh ka ng dalawa, pag humihina na yung connection mo dun sa unang access point, matic na i-connect ka na niya kaagad doon sa mas malapit na access point. So, ganun yung ginagawa niya. So, hindi ko i-optimize ito kasi isa lang naman yung access point na gagamitin natin. AI ROM off. Okay, radio settings. Okay, dito. So, country, Philippines, syempre. Bandwidth, naka-auto lang sila. Huwag na tayo auto na lang. Yes. So, pwede mo namang yung 2.4, pwede mong i-20, tapos yung 5G, pwede mong gawing 80. Yan. Ibig sabihin, yung mas malayo pupuntahan na ito. Ito naman, mas malapit naman ito isa. Pero hindi ko na siya gagalawin, auto na lang. Parang kotse lang yan, dapat naka-auto. Okay, no init master device that supports configuration as well. Okay. So, ito naman yung mesh. Yan, kung gusto mo mag-add, di ba? Ayun yung sabi nyo, mesh. Wireless mesh. Okay. So, kung magdadagdag ka, same na unit dapat. Then, wireless speed limit. Okay. Wireless rate limit switch. May nakalagay ba? Wala. No limit. Okay. Bahala na si mag-limit. Si Bendo mag-limit. Okay. Packet rate limit. Wala. Walang limit. Dapat lang. Dapat unlimited. Okay. Association list. Ano ba yan? Wala. Walang nakakonect na mga ganyan. Ito parang auto-detect siya kapag may nakakonect na ito. May nakakonect na CCTV. Okay, wireless blacklist. Pag gusto mong mag-blacklist ng mga nakakonect, ACL access control, wala naman. Anti-ARP spoofing. So, pwede nating i-on yan. Pero hindi siya supported. Yan. Hindi siya supported. SNMP service. Ano tong SNMP service? Okay, wag na lang. So, pag di mo maintindihan, wag mo i-on. Ganun lang yun. So, no wired authentication. Galawin mo lang yung mga na intindihan mo. User management. Okay. So, user group. Wala naman. So, ito, captive portal. Pwede mo na siyang gawing butcher type kagad nang walang bendo na nakakonect. O, di ba? Voice over IP settings. Ito, voice over IP, ibig sabihin yung pwede kang makapag-call. Need mo ng bilan dito. So, wag na yan. Hindi ka naman gagamit ng telepono. Okay, flow and app control. So, street ang ginamit natin. Customize and street taggers. So, kasi nasa labas siya ng bahay, di ba? Next, IP management. From the word, IP management. Di ba?
May ganun, IP management. So, hindi siya naka-enable. So, wag na. Kasi bahala naman si ano dyan, Bendo. Not traversal. Okay, so not traversal allows an external network to access an internal network. During business trip when there is a need to remotely access a computer within the company. Okay. So, kung gusto mong kontrolin yung mga nakakonect sa kanya, ito ang gamitin mo. O, di ba? Free remote service. And CCTV. Yan, ito yung auto-detect na sinasabi ko eh. Okay, wag na. Wala naman tayong lalagay ng CCTV. So, as per performance, so tignan natin kung ilan ang speed nito sa Direct AP. From Starlink, Direct AP. So, nakita nyo kanina yung speed test doon sa app mismo is 114.49. Okay, parang BP lang ah. Blood pressure lang. Okay, dito naman tayo sa Okla. Tignan natin. Ang baba ng ping, para makatotohanan naman. Okay, so 34 daw yung ping niya, tapos yung jitter 30. So, yan, mas mahina dito. Okay, napakahina ang kanyang upload. Hindi na ganun kaganda ang Starlink ngayon. Ayun na lang Starlink. Tapon nyo na yung mga Starlink ninyo. Pulutin namin. Isa pa, kasi hindi ka panipaniwala yung kanyang speed test. 43, talaga 2 digits lang. Pero pag naglalaro ka, parang 3 digits yan. Jitter 19. Wala namang ulan. Diba, pataas ng pataas. Okay. Yung upload, wala na. Naku, patay na. GG. Okay, parang may mali dito sa device na ginagamit natin. Lipat tayo ng device. May nag-message na naman tungkol sa ano. Okay. Yan, dito tayo sa camera. Ayan, malinaw na malinaw. Nakakonek ako doon sa ating Luigi. At namatay na siya. Then, pupunta ako sa brightness. Taas natin. Ito, speed test. Check natin kung totoo. Okay. Kung reliable ba or depende. Tanggalin natin ito. Mahina lang talaga. Mahina lang talaga. Pero mataas yung upload dito. Bakit kaya ganun? Mataas yung upload dito. Sa kabila naman, maabot sa 90 yung speed test. Tapos dito naman 29 lang. Sa pa nga. So, yan na yatang totoo. Yan. Joke lang ata yung kanina. So, yan na ata yung totoo. Pero ba't hindi mag-300? Maganda pala tinututok mo dito sa may blue. Yan ang lumakas na siya. Ang dapat pala tinututok dito sa may blue. Parang wala ka naman sa information. No? Ayan. So, 182. Tapos, siyempre hindi tayo convinced kasi dalawang beses. Isa pa. Tignan natin kung alin ang mas malakas. Kung itong nakakonect sa Luigi o yung nakakonect sa sa Starlink mismo. So, test natin. Di ba? See? Sabi ko sa inyo eh. See? Pag nakatutok, kita nyo yan? Kita nyo? Yan, nag-300 na yan. Sinasabi ko.
Oh, nakatutok sa blue. Oh. Sinasabi ko eh. At ayun na nga. So, hindi pa rin ako convinced ba't umabot yan ng 319. Isa pa. Nakakonect yan sa Luigi. Direct from Luigi yan. Oh. Oh, ba't ganyan? Oh. Wala ito. Oh, yan yung sinasabi niyang stable, ha. Stable pala, ha. Yan, oh. Yan, stable. Stable, nakalapag lang. Nakalapag lang, kaya stable talaga yan. And that's it. Ayan. So, pabago-bago siya, no? Hindi siya, Then, try natin naman mag-connect doon sa, doon sa, ito, Starlink. Yan, Starlink. So, dyan tayo mag-speed test naman. Para masaya. Hindi naman sa Luigi. Okay, tingnan natin. Yan, napakaliit ng jitter niya. Oh, napakaliit ng kanyang jitter. Pero napakaliit din ng kanyang speed test. Oh, 8 lang yung kanyang jitter. Siyempre, ulitin natin yan. Hindi ka panipaniwala naman yan. 15 lang ang upload. Ang download. Ulitin natin yan, siyempre. Pag yun, parehas pa rin, yun na talaga. Yun na. O ba't nagli-limit na? Wala ito. Baka gusto rin niyang ilapit doon sa router. Spaghetti pa ba ang kanyang speed test? Isa pa. Tapos isa pa mamaya. Bakit hindi man lang maabot ng 100? Ang liit-liit ng jitter. O ayan, naabot na siya. O ayan. Ayan na yan. Normal yan. Normal yan sa amin dito. Yan talagang normal na speed. O. Pero syempre, ang ipopost namin yung umaabot ng 300. Syempre. Ikaw ba naman mag-flex ka tapos yung mababa? Syempre pa mag-flex ka yung mataas. Ayan. So, paabutin natin ng 1 oras itong video para masaya. And last one. Yan. Sinasabi ko normal Yan, normal yan. Maabot ng 100 talaga. Tapos pag mag-EML ka, syempre, Christmas light ang iyong ping. Magsabi namang napakaganda. Christmas light yan, mga lods. Okay, so talagang hanggang doon lang siya, 128, etc. Tingnan natin saan na yung makikita yung history nito. History. Results. Ayun. So, ayan na. Kaninang nasa Luigi tayo, 182, 319. Tapos kaninang nasa na tayo. Nandito na tayo sa may router ng Starlink. Ayan, bumaba na siya. Tapos hanggang 128. Pero tumaas yung kanyang upload. So, try natin ulit bumalik nga. Hindi ako convinced. I'm not convinced. So, kailangan natin bumalik kaya ito. Yan. Yan, connected. And then, speed test ulit tayo. Yan. Hindi ka panipaniwala .
Oh, ba't naman ganun? Ba't mas mataas? Ibig sabihin, mas malakas yung buwan ng Ruiji kesa dun sa buga ng Starlink na router. Oh, ang taas ng download nyo. Kaya palang ganda ng laro ko ng ML kanina. Defeat, sabi. Yan, isa pa. Maabot talaga ng 200, my guess. Tapos kapag direct sa router, hindi siya maabot. Oh. Ba't ganun? Baka itong itong blue talagang nagpapalakas sa kanya. Ay, maabot ng 289, no? Maabot ng 200 talaga, oh. Tapos yung jitter, naging 1 digit na lang, no? Magbalik nga ako doon. Hindi ka panipaniwala. Linyang between. Bakit linyang between? Starlink na. Kaya nga linyang between. Oh, mababa din naman yung kanyang jitter. Bakit ganun? Oh. Bakit ganun? So, ayan, maliwanag mga paps, ha? Maliwanag, oh. Kapag kayong Ruiji talaga, lumalakas siya. Kapag dun sa mismong Starlink, ayan, oh, mahina. Mahina lang. Ito. Kahit ulitin pa natin to. Wala, kahit ulitin na lang natin tong speed test hanggang matapos yung 1 oras na video. At least nakapag-sub kayo at nakapag-like, di ba? Nakapag-comment. Oh, grabe, oh. Mababa na naman ang... Hoy, naku, hindi siya consistent. Talagang makibypass na ito. Tanggalin na lang yung router. Siya pa yung nagbibigay ng walang password pagka nag-brown out. So, ayan. Grabe. Ang laki ng binaba. O, tama na. Napagod na ako kapipindot ng speed test. So, ayan mga paps, yung paano laman or configuration ng isang Ruiji 6260 outdoor antenna. Malakas niya. Yung lakas ng lindol. New way to earn money with links on the internet called linkvertise.net. Guys, susubukan natin maglaro ng ML gamit yung Ruiji. So, nakakonect tayo ngayon doon sa Ruiji, no? Ayan. So, ayan, connected tayo. Sa 5 GHz niya. Yan, kita nyo, ang daming IP address. So, Starlink yung gamit natin. And, tignan natin kung maganda yung watch out doon sa kanyang ping. Sorry. Kung maganda ba yung kanyang yung kanyang ping. So, classic lang. Saka na tayo mag-ranking pagka na-make sure nating maganda yung kanyang performance. So, for the meantime, so, papatayin ko yung mic ko muna para makapanood kayo ng mabuti. Baka madami akong sinasabi eh. Hoping na hindi masyadong matagal yung ating game. Usually kasi pag nagre-record ako ng mga ganito mahaba hanggang 30 minutes yung game natin. So,
tignan natin kung maganda ba yung ping na bigay ng Ruiji kahit naka-Starlink tayo. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Initiate retreat deployed! Initiate retreat! Who stole the blueprints passed down by 1,000 generations? How can I go back? My head hurts. History has long forgotten us. Light to darkness is just a moment. Revenge has consumed me. The world should be enshrouded in darkness. Revenge has consumed me. The enemy has slain the turtle. Enemy rampage! The world should be enshrouded in darkness.
2,000 years later. Guys, nagtalo tayo. Ibig daw sabihin pag ganyan is malalakas yung mga kalaban. Kita nyo naman, no? Tambak. So, pag malalakas yung kalaban, ibig sabihin masyadong malakas yung yung internet mo. Kaya yan, talo tayo. So, paano tayo maglalagay nitong itong naka-crimp na LAN cable dito sa ng ROG, dito sa waterproofing niya. So, una, tatanggalin mo to. Yan. Then, papasok mo yan. Yan. Then, itong block. Yan. Tapos, meron siyang ring. Yun. Diba? Tapos, ito, hatiin to. Yan. Ang gagawin natin is papasok muna natin ito. Pasok din natin to. Yan. Then, dito yan. Meron siyang lock. Tapos papasok natin itong ring niya. Yan. And then, wait. Cut. Yan. Pagka lock mo, pasok mo to. Yan. Itong kanyang crown. Kung ko, gawa-gawa ko lang itong pangalan niya, pero basta ganun. Crown, ring, whatever. Yan. So, lapat na yan. And then, dito sa may waving part niya, sasakto mo lang siya dyan. Yan yan, diba? Meant to be. Tapos yan, pwede na natin ilock. Diba? Sige. Then, tutusok natin doon. Yan, diba? Bilis lang. So, tatanggalin mo mga to. Demo lang yung kanina. Ayan, guys. So, pasok mo siya doon. Tutusok mo siya doon. Tapos, ito. Yan, lalagay mo yan. Yan, guys. Ganun lang. Then, saka mo siya itutulak. Tulak kabigin. Yan. Pag sumakto na yung waving, lalagay mo na ito. At isisil. Yan. Okay. So, ayan na. Pwede nating i-water test to. Pag umuulan, wag na ngayon. Yan. See? Guys, side by side. Di ba? Compass ROG. Parehas na Wi-Fi 6. Yung bracket parehas din, Pero sinong mas malaki? Sana UFO versus UFO, no? Mabalin ti agti nagiti piso 5 jesken buo nga ba Mabalin ti agti nagiti piso 5 jesken Mabalin ti agti nagiti piso 5 jesken
You are now connected.